Paano ginagamit ng Diyos ang mga bagyo sa ating buhay upang palapitin tayo sa Kanya? Upang palalimin ang ating pagtitiwala sa Kanya. Kapag maayos ang buhay, madalas tayong umaasa sa sariling kakayahan. Ngunit sa gitna ng pagsubok, natutunan nating si Diyos lamang ang tunay na makakapagpatatag sa atin. Sabi sa awit 46:1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kagipitan. Upang patibayin ang ating pananampalataya, kung paanong lumalakas ang ating katawan sa pamamagitan ng pagsasanay, ganito rin lumalago ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Sinasabi sa Santiago, Psalm 2:3, ituring ninyong kagalakan, mga kapatid, kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at presensya sa Mateo, kapatid 23:27, pinatigil ni Jesus ang bagyo habang takot na takot ang mga alagad. Ipinakita niya na siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ganito rin sa ating buhay. Ang mga bagyo ay nagpapaalala na mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa ating mga suliranin, upang itulak tayo sa panalangin at pagsuko sa Kanya. Kapag mahirap ang sitwasyon, mas lumalapit tayo sa Diyos. Ninanais niya ang malapit na relasyon sa atin, at madalas, ang pagsubok ang nagtutulak sa atin upang lumapit sa Kanya. Awit 34:18. Malapit ang Panginoon sa mga may pusong wasak at inililigtas ang mga nalulumbay, upang hubugin tayo ayon sa Kanyang layunin. Pinapaalala ng Roma 8:28 na alam natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Kahit hindi natin agad makita ang dahilan ng ating pinagdaraanan, ginagamit ito ng Diyos upang pagbutihin ang ating pagkatao at tuparin ang Kanyang plano sa ating buhay. Paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Sa halip na tanungin, bakit ito nangyayari sa akin? Mas mabuting itanong, ano ang itinuturo sa akin ng Diyos sa pamamagitan nito? Maaari tayong magtiwala na ang Kanyang presensya ang ating matibay na sandigan. Hebreo 6:19. At walang bagyong hihigit sa Kanyang pag-ibig at kapangyarihan. Paano ginagamit ng Diyos ang iyong kasalukuyang pagsubok upang patatagin ang iyong pananampalataya at palapitin ka sa Kanya? Like, share, and subscribe para pagpalain ang iba.